Magandang araw. Tayo ngayon ay nasa ika-3 linggo ng ating ika-4 na markahan, 'no? Tayo ay pupunta sa module number 13, ang sexualidad ng tao. Bago natin talakayin ang tungkol sa sexualidad ng tao, atin munang alamin ang mga sumusunod na kompetensiya. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan ang mga mag-aaral ay natutukoy ang tamang pagpapakahulugan sa sexualidad at napahahalagahan ang mga bagay na natutuhan o natutunan tungkol sa tamang pananaw sa sexualidad. Matapos talakayin ang nakaraang paksa na tungkol sa katapatan sa salita at sa gawa, tayo ngayon ay tutungo sa sexualidad. Nagbibinita o nagdadalaga ka na, kaya ang mga interes mo ay nagbabago na rin. Ang mga dati mong kinahihiligan ay hindi na nakalilibang sa iyo. Ang mga pisikal mong kakanyahan bilang isang lalaki o babae ay patuloy na lumalaki at nagiging ganap. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay napupukaw na rin ang iyong sexual na interes. Hindi ito dapat na ikabahala o ikahiya. Bahagi ito ng proseso upang maging ganap ang iyong pagkalalaki o pagkababae. Ang prosesong ito ay mahaba at hindi dapat madaliin. Katunayan, magpapatuloy ang paglago mo bilang isang lalaki o babae hanggang sa iyong pagtanda. Sa ngayon, ang tungkulin mo ay paghandaan ang pagdating ng tamang panahon upang hanapin ang iyong kapares o magiging kabiyak sa katapat na kasarian. Kung sa palagay mo ay pag-aasawa na ang iyong bukasyon, ang tamang babae o lalaki ay matatagpuan mo sa tamang panahon. Ito ay ang panahon na handa ka na at kaya mong magmahal ng lubos at wagas. Sa panahong ito ng paghahanda, kailangan mo ang masusing pag-aaral tungkol sa tamang pananaw sa sexualidad at ang paglinang ng isa sa pinakamagandang o pinakamahalagang bertud, ang pagmamahal. Ang sexualidad ng tao. Ano nga ba ang sexualidad? Ang sexualidad ng tao ay kaugnay ng kanyang pagiging ganap na babae o lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging babae o lalaki. Maaari ding sabihin sa iyong pagkalalaki o pagkababae, magiging ganap at pukod-tangi kang tao. Halimbawa, may kaugnayan ng iyong pagiging babae o lalaki sa papel na ginagampanan mo sa pamilya at sa lipunan. Sa pamilya, ang babae lang ang maaaring maging ina, ate, lola o tiya. At ang lalaki lamang ang pupwedeng maging ama, kuya, lolo o tiyo. May mga gampanin din na kakaiba sa lalaki o sa babae ayon sa dikta o pamantayan ng lipunan o kulturang kinabibilangan. Ang sexualidad kung gayon ay ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae, na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o biolohikal na kakanyahan lamang. Ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buong buhay. Ang kanyang pagkalalaki o pagkababae ang mismong katauhan niya. Gayunpaman, kailangan tanggapin at igalang natin ang ating katawan dahil ito ang pisikal na manifestasyon ng ating pagkatao. Isang moral na hamon sa bawat tao ang pag-iisa o pagbuo ng sexualidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki. Kung hindi mapag-iisa ang sexualidad at pagkatao habang nagdadalaga o nagbibinata, magkakaroon ng kakulangan sa kanyang pagkatao pagsapit ng sapat na gulang o yung tinatawag nating adulthood. Sa isang taong nasa sapat ng gulang, ang kakulangan na ito ay maaaring magkaroon ng manifestasyon bilang kawalan ng kumpiyansa sa sarili, mga karamdamang psikolohikal o karamdamang sa pag-iisip, at mga suliraning sexual. Sa ngayon, nasa proseso ka ng pag-iisa o pagbubuong ito. Kailangan mo ng masusing pagkilala sa iyong sarili, pagkatao, maingat na pagpapasya at angkop na pagpili upang makatugon sa hamon na ito. Ang tao ay tinawag upang magmahal. Ito ang natatanging bokasyon ng isang tao bilang tao. May dalawang daan para makamit ito.
yung tinatawag natin na pag-aasawa, at ang buhay na walang asawa o yung tinatawag nating celibacy. Ayon sa aklat ni Pope John Paul II na Love and Responsibility, tao lamang ang may kakayahang magmahal at ang tao lamang ang makapagsisilang ng isa pang tao na katulad niya ay may kakayahang magmahal. Ang kakayahang ito na magmahal at maghatid ng pagmamahal sa mundo ang likas na nagpapakadakila sa tao. Upang gawing higit na katangi-tangi ang pagmamahal at upang ito ay maging buo at ganap, kailangan ito ay magkaroon ng integrasyon. Ibig sabihin, kailangang mailakip dito ang lahat ng elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung alin ang dapat mangibabaw o mauna. At narito ang mga elementong tinutukoy sa sexualidad. Una, ang sex drive o sexual na pagnanasa. Pangalawa, ang kilos loob o will. Pangatlo, ang mga pandama at emosyon. Pang-apat, pakikipagkaibigan. At panglima ay kalinisang puri. Ano nga bang tinatawag nating sex drive o libido? Ang sex drive o libido ay pagnanasang sexual ng tao. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, may mga pagbabago sa iyong katawan na naging dahilan ng pagkapukaw ng iyong interes sa katapat na kasarian. Halimbawa, una, hindi mo maunawaan kung bakit ka namumula tuwing ngumingiti sa iyo ang crush mo. Ikalawa, labis ang iyong pag-aalala sa iyong isusuot lalo't naroon ang mga kasing edad mo. Ikatlo, maaari ding napapansin mong may kakaiba sa iyong pakiramdam kapag may nakikitang larawan ng magagandang babae o lalaking halos walang saplot. Hindi mo dapat na ipagtaka o ikahiya ang pagkakaroon ng di mo maipaliwanag na pagkaakit sa katapat na kasarian. Natural lamang ito. At kung mapamamahalaan mo ito ng tama, ay makakatulong upang ihanda ka sa pagiging ganap na lalaki o babae. Huwag kang mangamba sapagkat ang ating simboyong sexual o yung tinatawag nating sex drive, bagamat mayroon din ito ang tao, ay ibang-iba ito kaysa sa hayop. Ang sexual na pagnanasa sa tao ay maaari niyang supilin o hayaang mangibabaw sa kanyang pagkatao. Kung hahayaang mangibabaw, maaari itong magbunga ng kakulangan sa kanyang pagkatao o maging sanhi ng abnormalidad sa sexual na oryentasyon. Sa kabilang banda, kung mapamamahalaan at mabibigyan ng tamang tuon, ay maaaring makatulong sa paglago niya bilang isang tao at mabigyan ng kaganapan sa kanya bilang lalaki at babae. Hindi winawalang halaga ng banal na si Pope John Paul II ang emosyon at ang pandama sa pagsibol ng tunay na pagmamahal. Sa katunayan, sabi niya, ang lahat ng tao ay nararapat na gamitin ang lakas at sigla sa likod ng kanyang sensualidad at emosyon upang ang mga ito ay maging katuwang sa pagsisikap na makamit ang tunay na pagmamahal. Ang udyok o yung pagnanasang sexual ng tao ay isang katotohanang kailangang kilalanin at tanggapin bilang bukal na likas na enerhiya. Ang hamon sa atin ay ang paggamit sa likas na enerhiyang ito upang mapaglingkuran ng tunay at tapat na pagmamahal. Ang lakas na ito ay maaari nating ituon sa iba. Maaaring sa sport, sa ibang libangan, sa pagkakaroon natin ng ibang talento, pagpapaunlad nito, hilig, interes, at iba pa. Ano naman ang tinatawag nating puppy love? Ang puppy love ay maaaring bunga ng sensualidad na pinupukaw ng mga pandama o senses at damdamin ng tinatawag nating sentiment na bunsod naman ng ating emosyon. Ang puppy love ay kadalasang pinagkakamalan nating tunay na pagmamahal, 'di ba? Ang totoo, maaari naman talaga itong maging simula o pundasyon ng isang tunay at wagas sa pagmamahalan sa pagdating ng tamang panahon. Kailangan lamang ng tamang integrasyon o yung pagsasama ng iba't ibang pagpapahalaga at mga bertud ang nararamdamang sensualidad at damdamin. Ang mahalaga, huwag mong kalilimutan na ikaw ay nasa proseso pa lamang ng paghahanda para sa tunay at wagas sa pagmamahal.
at ang iyong nararamdaman ay paghanga lamang at hindi pa tunay na pagmamahal. Kaugnayan nito ang ating kilos-loob at ang emosyon na mahalagang konsepto ng pagmamahal. Pag sinabing kilos-loob, ito yung meron tayong kilos na kinalakapan natin ng tinatawag na tamang pagpapasya at yung emosyon at saka damdamin. Kapag nakakikilala ka ng isang tao na sa iyong pamantayan ay nakaaakit, natural lamang na ang una mong magiging batayan ng paghuhusga ay ayon sa iyong mga pandama. Maaring sa una, ang nakapupukaw ng iyong interes sa kanya ay ang ganda na kanyang mukha, katawan, kilos, pananamit o kaya talento at hindi ang kanyang pagkatao dahil nga hindi mo pa naman siya lubos na nakikilala. Katunayan, minsan dahil hindi naman kayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama at lubos na magkakakilala, nawawala rin kaagad ang interes mo sa kanya. O kaya naman, naroon lang ang interes kapag kasama mo o nakikita mo siya. O di kaya may nakita kang bagay na hindi mo nagustuhan sa kanya and then hindi mo na siya magugustuhan o hindi ka na magkakaroon ng interes sa kanya. No? Halimbawa, nalaman mo na meron pala siyang body odor. So, ikaw, syempre, mata-turn off ka na doon. Pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian. Sa panahon ng kabataang katulad ninyo, may 4 na antas ang pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian. Ito ang mga sumusunod. Letter A, kaswal na ugnayan. Letter B, pakikipagkaibigan. Letter C, pagliligawan. Letter D, pag-iisang dibdib o pagpapakasal. Pag sinabing kaswal na ugnayan, ito yung usual na ating ugnayan lamang, ano? Yung affiliates lang kayo, magkakilala lang kayo, magkasama kayo sa klase, no? Letter B, pagkikipagkaibigan, ito yung medyo may ugnayan na kayo sa isa't isa na siguro meron kayong nabuong pagkakaibigan sa loob ng klase. And then eventually, napunta ito sa pagiging letter C, sa panliligaw. And pinatatag ng panahon yung panliligaw at umabot kayo sa pag-iisang dibdib, no? O yung pagpapakasal, sabihin na natin, na nagtagal kayo hanggang sa pinakahuli. Ang paggamit sa kapwa at pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa isang pagpapasyang magmahal. Ang mga paghangang nararamdaman mo ay maaari ngang mauwi sa pagmamahal kung kapwa kayo malayang nagpapasya or magpapasya na pagsikapang mahalin ang isa't isa. Mahalagang elementong isasaalang-alang sa tunay na pagmamahal. Una, tinitignan mo ang minamahal mo bilang kapares at kapantay. Ikalawa, iginagalang ninyo kapwa ang dignidad at kalayaan ng bawat isa. Hindi kanya dapat piliting gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. At gayon din naman, hindi mo siya dapat pagawin ng mga bagay na alam mong hindi niya gustong gawin. Dapat na mahalaga sa iyo ang kanyang ikabubuti at gayon din naman ang ikabubuti mo ay mahalaga din sa kanya. Kaya nga, hindi dapat na mapababayaan ang iyong pag-aaral. Pagdating ng tamang panahon at nagpasya ka na bumuo ng sarili mong pamilya, katuwang ang iyong minamahal, dapat din nahanda kayo para sa mga magiging responsibilidad dito. Sabi nga natin, di ba, ang pagpapakasal o pag-aasawa ay hindi biro. Ang panghuli ay kalinisang puri. Ang kalinisang puri o kadalisayan ng puri ay isang kaasalan ng isang babae o lalaki na katanggap-tanggap sa moralidad ng kanyang kultura, tradisyon o relihiyon. Ang taong may kalinisang puri lamang ang may kakayahang magmahal ng tunay. Ito rin marahil ang pananaw ng marami sa kalinisang puri. Ito ay isang mahabang listahan ng mga hindi dapat gawin. Ngunit, ang totoo, ang kalinisang puri ay isang pagkilos. Ito yung tinatawag natin na pag-oo o pag-hindi sa mga bagay na kaakibat ng pagkakaroon ng karelasyon. Ang bertud na ito ay tumitiyak na kailanman hindi tinitignan ang minamahal bilang isang bagay. Sa mga mag-asawa,
na nasa gantong pananaw nagsimula, malaya at may buong pagtitiwala ang pagbibigay ng sarili sa isa't isa. Kaya nga sinasabi natin na mahalaga na may pagkakakilanlan ang parehong papasok sa relasyon o sa pag-aasawa o sa pagpapakasal dahil hindi nga biro ang pagkakaroon ng asawa o pagpapakasal dahil ito ay kinalalaki pa ng tinatawag nating responsibilidad. At diyan nagtatapos ang ating unang part ng discussion o pagtatalakay tungkol sa sexualidad ng tao. So sana may natutunan kayo at may nalaman kayo tungkol sa sexualidad ng tao. At sa susunod na linggo, didiscuss natin yung mga issue na pumapaikot sa sexualidad ng tao. So maraming salamat sa pakikinig at panonood. Mag-ingat kayong lahat. God bless everyone.